Liwat kanan ang checkpoints at pinaigting ang police visibility sa mga matataong lugar sa ilang lalawigan sa Luzon. Ayon sa militar, may mga minomonitor silang ilang grupo dahil posible raw itong mga taga-suporta ng mga terorista. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Pinaigting ang pagbabantay ng Armed Forces of the Philippines sa Northern Luzon sa gitna ng gulo sa Marawi City at pagpapairal ng martial law sa buong Mindanao. Ayon sa Northern Luzon Command o NOLCOM, may mga minamatyagan silang ilang grupong posibleng taga-suporta ng mga terorista. Meron tayong minomonitor, no? And that's why sabi ko nga, kailangan bantayan yon, baka by the name alone, sleepers. No? They might wake up anytime. Ipinaliwanag ni Pangasinan 2nd District Representative Leopoldo Batawil na dating PNP Special Action Force Commander sa Marawi City na tama lang ang naging desisyon ni Pangulong Duterte na isailalim sa martial law ang Mindanao. Due to the nature of the terrain, it is very difficult, no, to really pinpoint with accuracy their whereabouts. Therefore, it is necessary na all units all over Mindanao should be on alert and should be on the lookout. Sa lalawigan naman ng Ilocos Sur, pinaigting din ang police visibility sa matataong lugar gaya ng mga palengke, transport terminal at mga mall. Pinaigting din ang checkpoints at dinagdagan ng mga otoridad ang mga tauhan na magbabantay sa publiko. Totalidad, so kaplansita, kap-kap natin, including yung utilization ng ating K9 units ay magagamit. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.